Ang Wycliffe Bible ay isang mahalagang salin ng Biblia sa wikang English na nabuo noong ika-14 na siglo. Narito ang detalyadong kasaysayan ng kung bakit at paano nabuo ang Wycliffe Bible sa ika-14 na siglo. Ang simbahang Katolika ay nagkaroon ng malaking kapangyarihan sa Europa. Ang mga seremonya at pagbabasa ng Biblia ay isinasagawa sa Latin, isang wikang hindi nauunawaan ng karaniwang tao. Marami ang hindi nakakaunawa ng Latin. Kaya't walang diretsyong akses ang mga laiko sa mga salita ng Diyos, na nakabatay sa mga interpretasyon ng mga klero. Si John Wycliffe ay isang English theologian, pilosopo, at propesor sa Universidad ng Oxford. Kilala siya sa kanyang mga kritika laban sa simbahang Katolika, at sa paniniwalang dapat magkaroon ng direktang akses ang mga tao sa mga salita ng Diyos. Ipinangaral niya na ang Biblia ay dapat isalin sa wikang naiintindihan ng karaniwang tao, upang magkaroon sila ng personal na pag-unawa sa relihiyon at katuruan ng Diyos. Noong 1378, si Wycliffe ay nagkaroon ng isang seryosong karamdaman, ngunit patuloy pa rin siyang nagturo at nagsulat. Ipinahayag niya ang kanyang mga ideya laban sa mga turo ng simbahang Katolika, partikular na ang pagtutuligsa sa mga indulhensya, mga pribilehiyo ng mga klero, at ang paggamit ng kayamanan ng simbahan. Bandang 1380s ay nagsimula ang pagsasalin. Bagaman hindi malinaw kung si Wycliffe mismo ang nagsalin ng buong Biblia, siya ang nagtulak sa proyektong ito at ang kanyang mga tagasunod, na tinatawag na mga Lollards, ang nagpatuloy ng gawain. Ang mga Lollards ay mga tagasunod ni Wycliffe na nagpakalat ng kanyang mga ideya at tumulong sa pagsasalin at pamamahagi ng mga kopya ng Biblia. Ang pagsasalin ng Wycliffe Bible ay batay sa Vulgate, ang Latin na bersyon ng Biblia na ginagamit ng simbahang Katolika. Isinalin ito sa Middle English, ang wikang ginagamit ng mga karaniwang tao sa Inglaterra noong panahong iyon. Ang proseso ng pagsasalin ay mahirap at masinsin, dahil kinailangang isalin ang Biblia sa pamamagitan ng sulat kamay. Noong bandang 1382 ay natapos maisalin ang bagong tipan. Ang mga kopya ng Wycliffe Bible ay kinopya ng kamay at ipinamahagi sa iba't ibang bahagi ng Inglaterra. Ang bawat kopya ay isang mahalagang dokumento, at kadalasang itinatago ng palihim, dahil sa panganib na dulot ng mga pagtutol ng simbahang Katolika. Bagaman nagkaroon ng maraming pagtutol mula sa simbahan at mga otoridad, si Wycliffe ay may mga taga-suporta, kabilang ang ilang mga miyembro ng Maharlika at mga propesor sa Universidad ng Oxford. Noong 1382, isang simbahan na konseho sa London ang nagdeklara na ang mga aral ni Wycliffe ay heretikal. Sa kabila nito, si Wycliffe ay hindi natiwalag o pinatay, marahil dahil sa kanyang mga taga-suporta. Ang kalagayang politikal noong panahon na iyon. Noong Disyembre 28, 1384, habang nagmimisa sa simbahan sa Lutterworth, si Wycliffe ay inatake ng isang malubhang stroke. Pagkatapos ng ilang araw, siya ay namatay noong Disyembre 31, 1384. Hindi natapos maisalin ni Wycliffe ang lumang tipan. Ito ay patuloy na isinalin at tinapos ng mga alagad niya, partikular na nina Nicholas Herford at John Purvey. Noong 1388, lumabas ang binagong bersyon ng Wycliffe Bible kasama na ang lumang tipan. Mas maingat na isinalin at inayos ito upang mas maging malinaw at tama ang mga teksto. Noong 1401, ipinasa ang batas ng heresy, De Heretico Comburendo, na nagbigay ng kapangyarihan sa mga otoridad na sunugin ang mga heretiko, kabilang ang mga nagtataglay ng Wycliffe Bible. Ang pagsunog ng mga heretiko ay naging karaniwan noong medieval period, lalo na sa mga tagasunod ni John Wycliffe na tinatawag na mga Lollards. Ang mga aral ni Wycliffe ay patuloy na tinutulan ng simbahang Katolika. Noong 1415, sa konseho ng Constance, idineklara ng simbahan na si Wycliffe ay isang heretiko, at iniutos na sunugin ang kanyang mga akda. Noong 1428, bagamat matagal ng patay at nakalibing si Wycliffe, sa utos ni Papa Martin V, ang mga labi ni Wycliffe ay hinukay mula sa kanyang libingan sa Lutterworth, pagkatapos ay sinunog, at ang kanyang abo ay itinapon sa ilog Swift. Ang aksyong ito ay simbolikong pagtatangkang burahin ang kanyang alaala at impluwensya, bagaman hindi ito nagtagumpay. Sa pagpigil sa pagkalat ng kanyang mga ideya, ang mga aral ni Wycliffe ay nagpatuloy na kumalat sa kabila ng pagsugpo ng simbahan.
Ang kanyang mga tagasunod, na kilala bilang mga Lollards, ay nagpatuloy sa kanyang misyon na isalin at ipakalat ang Biblia sa wikang Ingles. Gayunpaman, ang Wycliffe Bible, tulad ng maraming salin ng Biblia, ay hindi perpekto at naglalaman ng ilang mga pagkakamali at limitasyon. Ang Wycliffe Bible ay isinalin mula sa Latin Vulgate, ang opisyal na Latin na bersyon ng Biblia na ginagamit ng simbahang Katolika, sa halip na direkta mula sa mga orihinal na wika ng Biblia, Hebreo para sa Lumang Tipan at Griego para sa Bagong Tipan. Dahil dito, ang mga pagsasalin ay maaaring magdanas ng mga pagkakamali, at hindi pagkakaunawaan na dala ng second-hand na pagsasalin. Ang mga tagasalin ng Wycliffe Bible ay hindi lahat eksperto sa parehong Latin at Middle English. Ang resulta ay isang pagsasalin na minsan ay awkward o hindi natural ang daloy, at naglalaman ng mga grammatical at syntactical na pagkakamali. Ang Wycliffe Bible ay kinopya ng kamay, isang proseso na nagdadala ng mga panganib ng scribal errors. Ang bawat kopya ay maaaring maglaman ng pagkakamali depende sa kalagayan at kasanayan ng nagsusulat. Ang ilang mga pagsasalin ay maaaring naimpluwensyahan ng teolohikal na pananaw ni Wycliffe at ng kanyang mga tagasunod. Kaya may ilang interpretasyon ng pagkiling sa ilang bahagi ng teksto. May mga bahagi ng Wycliffe Bible na nagpapakita ng hindi pagkatugma sa mga modernong kritikal na edisyon ng mga teksto ng Biblia. Halimbawa, ang ilang talata ay maaaring may dagdag na mga salita o kulang sa mga bahagi kumpara sa mga mas naunang manuskripto. Dahil sa limitadong kaalaman ng ilang tagasalin sa wikang Latin at Middle English, may mga pagkakataon na ang mga salita o parirala ay isinalin ng hindi tama o hindi naaangkop sa konteksto. Sa kabila ng mga limitasyon at pagkakamali, ang Wycliffe Bible ay isang makasaysayang milestone na may malaking kahalagahan. Ito ang unang kumpletong pagsasalin ng Biblia sa wikang Ingles, na nagbigay daan sa mas malawak na pag-akses sa banal na kasulatan para sa mga karaniwang tao noong panahong iyon.